Good afternoon! Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Naririto naman tayo Sabado alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon dito sa Senior City Kwentuhan. Ito ay hosted ng Inet Philippines in partnership sa senior sa panahon ng COVID and of course ang ating mga kaibigan sa Lapis at Siso Channel. Ang host natin sa hapong ito ay ako pa rin po, sana huwag kayong magsawa, at ang ating co-host ay si Girlie Villariba, ex-girlfriend ni Delator. At ang ating pong special guest ngayong hapong ito, hindi naman pinilipit para mag-agree, pero medyo super busy at ay natutuwa na napakiusapan siya na maging featured guest natin ngayong hapon. Ang pangalan po niya ay si Marlon Palomo. Siya po ay taga Nueva Ecija at siya ngayon ay nandun. Hopefully, sabi nga niya, hindi gagaralgal yung voice at ano. So, Marlon, pwede mong i-greet mo na ang ating mga tagapakinig? Ay, magandang hapon po lahat sa ating mga tagapakinig. Salamat, Padre Ed and Girlie, para sa pagkakataong ito. At ngayong hapon nga po ay tatalakayin natin ang tungkol dito sa itong aming farm, itong Palomo's Farm. How did we survive during the pandemic at how did this farm survive its workers and supported the neighborhood pa din. Kaya magandang kwentuhan. Kaya ang nilagay nating official topic ay food security sa panahon ng COVID. Pero ang focus nga ay dalawa. Pagkain sa bahay mismo, sa pamilya, pero pagkain din sa komunidad. No? Siguro yung mga iba sa inyong regular nating listeners, maalala ninyo, I don't know how many Saturdays o Fridays ago, yung first time tayong nag-discuss ng food security topic sa panahon ng COVID, ang ating guest po ay isang couple, si Jerry Bulataw at si Sally Bulataw, na diniscuss yung ginagawa nila sa bahay at diniscuss nila yung nakita lang magandang program ng OVP doon sa community market sa Kamuning at saka sa Pasig. Ngayong hapong ito, that time ang parang tagline ay pagkain sa bahay, pagkain sa bayan, parang laki agad. Ngayon sinabi natin pagkain sa bahay at pagkain sa komunidad. Bakit? Kasi nga po, just to introduce him, mamaya magkwento na si Marlon. Si Marlon po ay parang kayo ko una kitang nakilala sa Philippine Rural Reconstruction Movement na ano. At siya po ay kasalukuyang executive director po ng PRRM. No? Nung si May 5 po, ang tumawag at sabi, imbitahin natin si Marlon dahil naging guest namin siya sa Inet. Parang ang ganda ng kanyang mga pinagsasabi tungkol sa food security. Eh sabi ko muna, check muna natin, senior citizen na ba si Marlon? Eh sabi na nung nag-meet kami, malapit na raw. 58 years old na yata si Marlon po. Ano? So anyway, sabi niya, okay, sige, okay na lang. Ngayon, ang gusto ko lang idagdag sa simula rito, siguro ang isang tumulong magtagpo kami ni Marlon sa Philippine Rural Reconstruction Movement ay si Horacio Boy Morales na naging presidente ng PRRM pagkatapos po ng EDSA. Lumabas kami sa preso, no? Eh tama-tama po na kahapon ay birthday ni Boy Morales, September 11. Ang joke nga sa kanya, tinapatan mo pa ang birthday ni Marcos. Pero maliban po doon, sa PRRM po, kung si Marlon ay hindi pa ganap na senior, technically, because only 58, ang PRRM po bilang development NGO ay senior na talaga. Ang PRRM po ay isa sa pinakamatandang development NGO sa Pilipinas na in-establish ng 1952. Kaya by 2022, 70 years old na ang PRRM. Kaya tamang-tama na si Marlon na ngayong executive director ng PRRM ay makakapagkwento both sa mga partners ng PRRM sa community
at yung kanyang sariling parang household at personal experience. Nagtatawa na lang kami ng konti. Dapat kami lahat nakaberde dahil food security. Ba't ba lahat tayo nakapula rito? Para makita lalo. Anyway, si Marlon po ay nagpadala ng mga slides na inayos ko tungkol sa kanyang farm at saka tungkol sa mga partners ng PRRM. Pero bago natin simulan yun, normally, Marlon, sa ganitong mga kwentuhan, siyempre interesado lahat muna. May konting kwentong buhay na mula nung COVID, o bago pa mag-COVID, anong ginagawa mo? At mula nung COVID, paano ka nag-adjust? Kailan ka nanimdim? Ikaw ba'y na-tense, na-anxious? Paano ka nag-cope? Anong pinagagawa mo? Kwentuhan mo kami ng konti, including baka may konti kang advice sa mga tao nagtatanong, ano magagawa ko sa panahon ng COVID? Pakinggan natin si Marlon. Ay, maraming salamat muli, Father Ed and Girly, at sa lahat ng ating mga taga-pakinig o nanonood dito sa programang ito, no? Yun nga, nabanggit nga ni Father na kandidato tayo na mag-acquire ng bagong citizenship, yung senior citizenship nga. But then, ako po'y may underlying condition. So just like any senior citizen, ako na demobilize, no? Hindi din ako masyadong nakalabas dito. Hahatiin ko po yung presentasyon na ito sa dalawang bahagi. Una po yung pagbabahagi ko ng tungkol dito sa aking farm at anong ginawa namin, ginagawa dito, and lalong-lalo na nung panahon ng COVID, at yung aming mga kapartner sa mga komunidad, yung aming partner na kung tawagin natin ay mga na-involved dun sa mga social enterprises. So, ano nga ba itong aming Palomos Farm Sige, picnic share ko place na, dito sa Marlon, ha? O, yan. bayan ng Gimba. Yan. Sige po, salamat sa pagsasaayos nitong aking mga slide. Kasi po, ako'y nagsimula sa PRRM noong 2020, and ang isang bahagi at isang malaking programa ng PRRM sa komunidad ay yung pagsisimula ng panahon na yon, ng sustainable agriculture. And isa ang PRRM sa nag-promote nito. And over the years, nung panahon na nabubuhay pa ang aming presidente, pero matagal-tagal na panahon din. At yun nga, pag nag-uusap-usap kami kasama yung ibang mga manager, sabi namin, parang we have to parang bumalik tayo sa ating mga komunidad kung may bukid tayo. Baka kung ano ang ating mga itinuturo sa magsasaka, yung sinasabi nga na what we preach, we practice, no? So subukan natin. So magpanumbalik. So one after the other, of course si Gani nung nabubuhay pa siya, nag-set up talaga siya ng farm sa Samal. Ako naman, from then, nung Samal si Gani, 20,000. Ako, Father, dito sa Gimba, no? Gimba, Nueva Ecija. 2000 sa Bacayao. 2000 nung magsimula ito. And naisip ko nga din na dahil ako may kapatid at may mga kamag-anak sa abroad, pag nag-uuwian sila, nagpupuntahan dito sa farm, and yun nga, we started no parang sa pamilya rin, rest and recreation area. But then, dahil may orientation ako na and I think na in-assume ko na passion ko na din yan, nagsimula na akong magtanim, no, itong mga gulay. Sinimulan ko sa kalamansi, suha, mangga. Actually, malalaki na ngayon yan. Kung sino nakarating dito sa farm, makikita nila. So, until nung una, parang picnic place, parang resort. But then, isa siyang dinevelop ko siya, or actually, nagde-develop pa siya na isang integrated farm. Kasi ang modelin namin sa PRRM, yung tinatawag na Organic and Diversified Farming Systems Model. Model siya for food security. Actually, bago pa nagsimula itong COVID-19, dahil nga ang Pilipinas, talagang tayo, no, disaster prone.
and model din siya for farm entrepreneurship. So that model, sinubukan kong gawin dito. Ang farm na to actually ay 3 hectares. 3 But I hectares. started to develop, 3 hektarya po. But I started to develop yung 7,000 component niya until Ganun na-annex ko well, lahat ay all parts of the farm are now part of the tinatawag natin integrated farm. Of course, ganun ang pangarap nitong farm na ito na makapagpakita ng isang pattern, probably isang experience o isang model. Hindi man ganun kalaki ang scope, but an integrated farming model na galing din sa mga karanasan ng magsasaka at mga nununo natin ay maipakita, no, mai-model. But then, dahil rin siyang parang resort, so meron din akong lodging facility rito, merong events play, and may 2 pool, may isang malaki, may isang maliit. Then ang mga kliyente rito, iba-ibang klase. Meron yung gusto makita farm, but then they can stay and have some recreation. Yung iba naman, they want this place as an event place lang, for wedding and reception. Celebration. For some others, ay mag-meeting, mag-reflect, retreat, no? So ganun ang type ng hindi on a regular basis but on a reservation basis. But I'll talk about, kasi ang pangarap ko talaga dito sa integrated farm model, no? So sir, pwede nating yung ipakita Kasi mo nga, yung slide. nung nadala So, ko ni yung meron Marvin itong original slides ay sabi niya, 14 components. Sabi ko, tinanggatin. Yes, meron itong 14 magsimula kayo sa una mong binang. Well, maliban doon sa lodging muna, yun ang nauna no? Pero ito doon sa mismong farm. Okay, ito muna, yan. Yeah, so we offer the facility na kasama integrated farm. So pupunta sila rito not just to have yung parang makapag-retreat, makapagpahinga, but to see the farm. And makita iba't ibang mga components. So nabanggit ko rin kanina, meron siyang natural vegetable gardens, no? At iba-ibang mga tanim rito, lowland vegetable. Actually, makikita niyan papaya, ito meron akong bahay gulay pattern after the original bahay kubo, no? Yung so bahay kubo. kasi natural, no? So meron tayong mga tanim na attractants, may repellents, so may marigold, tanglad na naka-integrate sa mga gulay mismo such that it repels insects and attracts insects imbis na atakihin yung mga pananim, no? Na pwedeng talong, kamatis, okra, at iba pa, yung bungang mangga, yung bunga ng mga prutas. And actually, sa guest namin dito, yung smallest na nagre-retreat o yung mga nagkakaroon ng seminar, we also offer what the farm can offer, yung naturally grown vegetables at iba pang mga prutas at what can be offered from the farm. And yung pataba na ginagamit namin dito, kinreate na rin out of the system sa loob ng farm. So i-discuss ko yan mamaya. Outside of yung natural vegetable gardening, actually, all throughout the pandemic, hindi po kami bumili ng sitaw, hindi kami bumili ng talong, hindi kami bumili ng okra, papaya, no? Hindi kami bumili ng saging. So, yeah, it provided a lot of food para sa pangangailangan ng aming milan. Hindi nga kami masyadong makalabas, no? Because of the pandemic, no? So, well, ako kasi mahilig sa sili, so I part of the garden, talagang nag-adapt ako ng iba't ibang klase ng sili rito, no? Sinubukan ko yung ghost pepper, habanero, jalapeno, pagpapadala sa kapatid ko ng iba't ibang mga buto ng sili, no? American green, Brazilian green. And I adapt, no? Sinubukan ko naman and nabubuhay ko naman. So
pag pumunta kayo rito sa farm in various locations, makikita nyo maraming sili, no? So, I also have Tamo na lang, Marlon. ano nga we're part of yung... Tamo na lang, Marlon. Gusto ko lang mag-interject. Kasi nga, siyempre, people will be asking, maliban sa yung vision natin, sa PRRM, at ganyan. Ikaw ba, background mo, ikaw ba nag-aral ng agriculture o hilig mo lang ito talaga? Ganun. At natuto ka na lang sa by doing or by observing or ganun? Actually, ang tatay ko ay isang magsasaka, so born and raised in the farm. At kami lahat magkakapatid, in-expose talaga sa agriculture at pagtatanim ng aming mga magulang. Pero ako ay architecture ako, father, by professional background. So I actually designed the farm with my son who is also an architect. No? So itong lodging facility that they can see if they go here, and yung layout of the farm and all of the built up spaces dito ay nagamit ko naman, no? Outside of dati talagang nagko-construct ako ng mga alam niyo na, sa practice, sa profession. But then na-drill kami, na turuan kami ng mga magulang namin na talagang ma-involve sa farm, and it became part of our lives at naging bahagi talaga ng buhay ko. Natutunan ko rin ang pagtatanim na ito sa pamamagitan ng aking mga kapatid at aking mga magulang. At itong bukid na to ay minana namin sa aming mga magulang. So ito ang aming pinagyayaman, no? So Father. So yan, meron pag nagpunta kayo dito, may makikita kayo mga urban garden models. The A-frame na pwedeng gawin sa urban areas. Outside of tayo nga is PRRM is active dun sa Urban Agriculture Network na gumagamit, alam niyo yung polyethylene recyclable bottles, na yung bote ng mineral, cut it in half, and then gamitin container para sa pagtatanim ng gulay. The other one ay gagamitin din, no, sa sabit, no? So pag hinati mo yung mineral water bottle, then we have a model, no? I have a square garden of 1 meter by 0.60 meter na composed of mineral containers, no, na pwede mong buhatin, pwede mong ilipat sa isang side ng bahay mo, rather than utilizing what is limited, yung limited spaces na meron in the metropolitan area. So you can see those models ginawa ko dito sa farm din to showcase that you can do recycling, upcycling at the same time in vegetable gardening. Sir, paki-move to the other slide. Ay, mahilig yan si Girlie. Ay, ito po ay isang component din. Ito, madalas itong bisitahin. So, may sinubukan ko lahat ng pwede, no, na nakilala ko na herbal plants na itanim dito. So meron ditong yung listahan na yan. May lagundi, oregano, yung Philippine acetaba na tinatawag natin, insulin plant, may damong Maria, sambong, tahibo plant, aloe vera, tawa-tawa, katakataka, serpentina. Nung nag-start yung pandemic, Father, and at the very start, medyo anxious kami kasi ako nga naging traveler, biyahe ako ng biyahe, and then dito na rin ako inabutan sa farm ng declaration ng pandemic. Nag-walk through kami all yung iba't ibang bahagi ng farm, and we discovered marami palang nabuhay na mga makabuhay, alagaw, banaba dito sa farm, lalo na dun sa may forest area. So if you visit the farm, makikita nyo to, and meron din niyang pating cellophane that you can, if you want, you can buy, no? Nagbebenta rin kami ng herbal seedlings dito sa farm. Actually, dun sa panahon ng pandemic na gagawa namin yan. So, sir, next. Para may pharmacy na.
Ah, yeah, ito rin, sir, may nursery component dito na dalawa yan. Yung isang location, ang andyan ay may mga kombinasyon ng herbs and herbal plants, indigenous trees na kuminsan wala na, siguelas, kaimito, kamias, no? So nagpo-propagate ako guyabano, kamatsili. So yon yung mga hindi na makikita siguro ng mga bata na pag hindi sila Oo napunta nga, sa no? farm na meron pa itong mga ito. And then yung mga nitrogen fixing tree species na bagkan din ng aming mga hayop dito. So meron kami mga Madre de Agua, ito mga pang hedgerow ito, yung kakawati o yung Madre de Cacao. Meron din kami Rensoni, Indigofera. So kung saan ako napunta at nakakita ako ng mga seedlings, so dinala ko rito sa farm. So dalawang location ang may nursery kami dito. Actually, ito rin ay hindi mo masyadong napapansin but hindi naman daily basis. May pumupunta, bumibili, nakakatulong siya mag-augment ng pangangailangan ng aming farm. And then ito din is part of the technology of sustainable agriculture. Hindi naman din ito mahirap gawin, no? Meron kaming vermiculture and natural composting, no? So yung mga dahon kasi mapuno itong lugar ko, Father, napuntahan niyo naman na. At Oo. yung mga dahon-dahon na nawawalis dito, nilalagay namin sa dalawang location para bulukin, no, maging compost. At yung nagiging compost kasama nung tae ng aming, yung dumi ng aming mga Oo. hayop dito, at yung ilang mga bahagi ng tanim namin dito katulad nung katawan na saging, siya rin pagkain ng aming vermi, culture, yung ating mga African crawlers, no, ang ginagamit namin. So may vermiculture, nakakapagbenta kami dito, Father, ng mga Talaga? May 5 nabili eh. sacks. Oh. Yes, sir. May nabili. Nagpapa-deliver pa ako dyan sa Maynila. Actually, Oh, nakatulong ito sa pagsusustain ng farm mismo. At yun, nag-harvest nga sila ngayon. Ilang sacks kayo? Naka 6 sacks today. wow. Yung isang location, isang lang sir yun, isang plot. So, kung anong meron sa farm na waste material, binubulok namin, nilalagay namin sa compost. Outside of yung compost ay pwede ring mabenta. Yung loam soil na nade-develop, siya rin yung pagkain ng African crawlers. At siya rin yung ginagamit naming pataba dun sa aming mga pananim dito sa loob ng farm mismo. So, it's a combination technology, no? So, yan yung dalawa pang components na makikita rito sa farm. Pareho sila nagko-contribute. Pareho, Father, yan nagko-contribute dun sa sustenance ng farm mismo. Sarili mo, may income rin. Galing. Opo. Naman, wow. Ayan, nakita ko ito. Oo. Ito, nakita nyo to, no? Dalawa itong sinetup ko na ito. Actually, ang rice, ang hectareage devoted to rice, ang organically grown or naturally grown rice dito, 1 hektarya na lamang. So isang bahagi dito ay nag-set up ako ng, yan, sir, meron akong kalamansi dyan na all through, nakita nyo yung mga kalamansi dyan, buong taon, nagbubunga yan. At katabi niyan, hindi ko na rin nakuhanan kasi ng picture dahil medyo nung isang araw lang natin ito napag-usapan, ay suha na pakatamis na all through the year din ay nagpo-produce ng suha na malalaki, sir. Ito yung malalaki, hindi ito yung yung malalaki pero matamis na red din na ang loob niya. Dalawang location. Yung isang location na sinet-up ko dito tabi ng farm ay ang tanim, Father, ay guyabano, atis, kamansi, at iba pang klase ng mga avocado, hiwalay doon marami na doon talagang guyabano, bayabas, meron ding eto, sir, konti na rin ito. Ito ay dayap, no? Dayap. Dayap. So, yan.
Yes, sir. Dayap. Oo. Meron akong lemon, meron ako nung dayap, meron din ako nung yellow lemon. So, napapatubo ko yan dito sa farm mismo. Malalaki na yung guyabano. Ganong kalaki And, yun? Itong in, orchard o food forest mo, mga ilang square meters yan? Kalahating hektarya ba o ano? po combined, sir, mga kalahating hektarya yung dalawa. Ganon ang ano niya. At dito ay merong halos 30 na puno, sir, scattered ng mga mangga, full grown. Kaya binanggit mo yan, maraming So, nakakalat sila sa buong farm. Dito lang sa loob, sir, nung area, nung recreational area, maraming puno ng mangga rito at naturally nagbubunga yan. At ang isa doon sa isang orchard, pinalaki ko yung mga guyabano. Actually, parang mahirap raw pagsamahin ang mga kambing at ang mga tanim, no? So, dahil marami akong mga kawayan rito, gumawa ako ng mga tree guard. So, habang lumalaki, yung mga guyabano, naka-tree guard sila and pre-grazing yung mga kambing. So, pag pinatubigan ko, para sa damo, kapag kain ng kambing, at para doon sa tubig nung halaman mismo. So, ngayon, tinanggal na namin, Father, yung mga tree guard kasi nga malalaki na sila. Hindi na sila mapipinsala ng mga kambing mismo. So, kasama ng mga kambing itong mga pananim na ito. Hindi nga lang pwedeng magtanim ng mga gulay. Yung gulay sa loob nito ay kinulong ko, no? May isang portion diyan, malunggay. Naku, paborito pala, Father, ng kambing ang malunggay. Kaya kinulong ko. So, lumaki yung mga malunggay. And inside that, yung makikita, ngayon, ang dami, yung mga dwarf na papaya, lalaki ng bunga. But then, like any other ODIPs, ang tawag natin sa technology ng PRRM, I call also this place an ODIPs, Organic Diversified Integrated Farming Systems. Like any other permaculture technology, permanent agriculture, meron kasi, di ba, merong habitation area, production area, and then you have this multi-uso, and then there is the wilderness component. Ito yung forest. And also this farm has a forest area close to the river system. Hindi naman siya wilderness na hindi talaga nadadalaw ng tao. Kasi alam nyo, pag yung mga tao magagather ng firewood on the other side, tatawid ng ilog yan, papasukin yung forest na create na, no? But then, since may sarili ng ano yon, habitat yon, minsan nakakahuli kami ng Philippine owl dito, sinusurrender namin sa DNR. Kung hindi, pinapawalan uli namin dun sa forest side niya. And then, yun nga, when we walk through, kasama ko yung misis ko, na-realize, anday palang Banabaron, tayo palang Alagaw, and all other in that particular forest zone. And buffer namin yan, Father. Kuminsan pag tumataas ang ilog at nakiklense na yung tubig doon pa lang, no, sa forest side na yan. Father, can you move to the next slide? Next. Yan naman, mga hayop. Well, kita mo na? Nadidelay yata. Nasa senior sa city. Hindi, si Marlon. Parang nagano na yata, nawala ang boses mo. Ayun. Yan, parang the traditional farm. Narinig niyo ako, Father? Narinig niyo ako? Naririnig na nga. Yeah. Am I audible? Yes, okay na. Yes. So, may yun nga, nabanggit ko na kanina, ito yung goat barn. Yan. Nung kuhanan ko ng litrato, nasa farm yung mga kambing. So, nakagala sila. Uwi lang sila dyan pagka tapos na silang kumain at gusto nilang lumabas. And then, actually, February, pumuputok na yung pandemic. Na-announce, pinag-uusapan na. And double whammy nga ako dito, sir. Makikita nyo, may native pig production. Actually, marami na yan. Halos 100 na piraso yan. Abutan yung palang kapitbahay namin rito. Yes, sir, na ASF. Na abutan ng ASF. Susceptible pala itong ang native sa ASF more than yung kumakain talaga ng mga feeds.
So tinawagan namin yung provincial veterinary. Ito pwede nyo pang karnihin, ito pwede nyo pang karnihin. So meron akong malaking freezer. Pinakatay ng ano, nilagay namin dun sa freezer. Actually, may role yan dito sa panahon ng pandemic. So sabi nga nila, hindi na pwedeng ano yan. After nga 3 years pa, bago ka pa uli makapag-alaga niyan. Pero maganda rito, pagka yung mga visitors dito, gusto nila magpalitsyon ng native, then we can do that. Yun dati yung before the pandemic and before the ASF. So, ang sarap, Father, ng lechon na native. Ito talaga napakalipos ng taba. Talagang natural. Tapos walang amoy, Father, yan, ha? Yung tinatawag nating teknolohiyang walang amoy. Makikita nyo. Yung Ipa, and then pag nabulok na yung ipa, gagamitin din na. Tama. Gagamitin din namin ipa na yan pag nabulok yan, saka yung dumi ng baboy na pagkain ng African crawler. Ganun lang. So it's a whole cycle. No, sa itong manok na ito bago na rin Father ito, itong mga native chicken na ito. 3 years ago before the pandemic, inabutan din ito ng avian, first wave of the avian flu. Wipe out yan. And then na-set up ko na lang uli, mga close to 100, Father, na iba't ibang ng native na manok. May role din yan sa food security dito sa loob ng farm. And then, yung native na baboy, pinalitan ko muna ng itik at bibi. May role din yan kasi weekly nagkakaroon kami ng order meron kasi nag-specialize talaga dun sa meat ng itik at meat ng bibi. Yes, sir. Itik na-order. At during the pandemic, kung gusto namin, instead na bumili kami ng chicken meat, we can simply harvest from the farm. And it is also part of the food that we prepare. Kasi pag mga small, I have a lodging facility nga rito which we call sa Federico na can house 30 to 40, and for a small group, seminars, retreats, meetings, assessment. Pagka ganun kaliit ang aming kliyente, we offer everything in the farm. So yung gulay, yung chicken, yung organic o yung native meat, tapos mga native concoctions of juices, yung tanglad juice, o guyabano juice, so kami na prepare. Pero pag malalaking grupo that utilizes the place for events, of course, we don't compete with the other entrepreneurs in the area. We link up with caterers, those who provide food, those sa mga arranges, rather than we do it ourselves. While we can actually do it as part of the service as well. So, sir, can you move to the next slide? Bago nag-move, interrupt muna natin para to acknowledge some of our listeners, viewers. Ang una, galing sa Zamboanga, si Maisy Faith Dagapioso is watching. Maraming salamat raw. Tapos biglang all the way to Italy. Sabi ni Chato Basa, Doc Neri, for your information, siguro sabi niya, gayahin mo. At si Roy Ribo rin nakikinig o nag-watch mula later. So mamaya magtatanong yung mga siguro, magtayo rin kami ng sarili namin farm. Lalo na sa kwento mo, self-sufficient ka sa maraming pagkain, may bumibili pang iba. Ito sunod. Ayan naman, meron pa siyang isa. Grabe, oh. Ito, sir, passion ko rin ito eh. Talaga? Audible pa ako, sir? Narinig pa ako? We can hear you. Yes? Okay. Yeah, oo. Actually, I have a shop. Nakita nyo ito, no? Yeah. And originally, nag-hunting ako dito ng mga ugat ng madre cacao, mga ganyan. Until ang isang ginagawa namin rito, iba-ibang klase ng mga furniture. Actually, isa rin itong naka sa akin, no? Yung naging busy kung kayo pa nagpaint, no? Isa dito I designed furnitures out of
yan, ugat ng, pag sinabi mo, may ano doon, may pinagpulakan ng ugat na matagal na nasa lupa, na ugat ng mulabi, o ugat ng agoho, or may nara na nakabagsak na, nakahambalang na yung katawan at waste na. So I buy those. I hunt those and craft yan. Iba-ibang stools, iba-ibang furnitures out of those ang tawag ko is scrap hardwood, but really hardwood of the rare kind, no? So meron ako rito mga agoho stools, and actually Father, ang laki na naging role nito sa during the time of COVID, no? Nung mauso yung mga plantito at plantita, so may nagpapagawa rito ng mga plant stools, no? Pero hindi lang plant stools ang ginagawa ko. Pag natapos na yung uso ng mga halaman, tanggalin mo yung halaman, and those are really stools. Hard, matigas, no? So hiwalay doon sa mga talagang mga stools lang, mga plant stands lang. So that's yan ito is yung isang pinakikita ko diyan are really hardwood type, no? Agoho and kamagong, no? Mga ganon type, Father. So actually this what sustained us, no? In during the pandemic. Mamaya kukwento ko yan. So next slide, Father, please. Waste reduction. Well, those are the components. Ito pa yung special component din, no? We also included the part yung sa PRRM kasi nakapagtayo tayo ng mga family farms. So hindi lang naman itong sa akin, no? Si Gani meron, Dante Bismonte, yung Bismonte's Farm in Bicol. Si Ruben Prades, sa farmer leader, yung Prades Farm. And si Tirso Martres, yung Martres Farm. At iba-iba pa, no? And we form part of yung sinimulan natin yung agri-ecological tourism network that's also intended for securing food and entrepreneurship and protecting the environment. So I joined the farm to be part of the program, and nagkaroon tayo ng ecological solid waste management program. So one section of the farm, you can see this one, no? Mga PET bottles, no? Mineral water containers. We collect recyclables, and then yan, yung mga nakabitin na yan. Ilang cycle na yan ng lettuces, ilang cycle na yan ng pechay, mustasa at iba-iba pa. And it's really possible, no? Hindi kailangan na ako nga ang sinasabi ko sa iba, usurin lang mga plantito, planta. At kung lahat ng alam yata ngayong panahon na to ay pwedeng mabili, even makabuhay, pinagbulaklak mo ay mabibili ng mahal. A certain part probably of the household, baka pwedeng, ang ganda rin naman tignan na nakapat na pechay. Ang ganda rin naman tignan na nakapat na mustasa, at ang bulaklak ng mustasa is grandiose, no? At imagine ninyo, ang isa sa pinakamagandang bulaklak ay itong turmeric, no? Yung yellow ginger, napakaganda ng bulaklak niya. Yes, sir. Talagang elegante. Ilagay sa pot, pwede kang may turmeric tea, meron ka pang flowering plant. At isa pa, napakaganda rin ng bulaklak ng insulin plant. May pagkuhanan ka na ng dahon if you're diabetic. And there's beautiful yellow and red flower out of the insulin plant. And that is possible, no? So we join everyone in waste recycling and in reducing the amount of waste na bago pa makarating yan sa ating mga karagatan, ay gamitin na natin. Pero balik Can you ako move to the next? kasi curious lagi. Yes, Father. Sabi mo nga, ang background mo, architecture, passion mo pa yan. Pero ngayon, dahil dito sa PRRM, Father, nawala kayo, sorry. but how do you, kasi ito part ng ating Saturday is adult learning education. Ano yan? Paano ka natututo? Sige lang na sige. Observation, sa YouTube ba? Kwento ng iba? Nabisita mo sa iba? Meron bang nagturo sa iyo? May binisita ka ibang farm? Curious lang. Well, Kasi inisip ko yung nakikinig sa atin, sabi,
kung ako'y meron ring 1, 2 hektarya, interesado kami. Saan kami makakakuha ng parang information how to do this? Maliban sa tawagan ka. Pero hindi naman ito bigla ang nalaman mo lahat, over time, nag-build up, Yes, sir. Hindi. Ano yan? Mostly, ito, yung yung mga pag-visit natin, usually exposure sa mga farms, farm visitations, and actually mga bisita sa iba't ibang mga farm. Pag nakakita ako ng, uy, this is a very nice idea. And pag nakita ko wala akong tanim na ganito, bibiling ko siya or iuwi ko siya dito sa farm and try to propagate them. And ito namang iba't ibang klase ng technology, makikita din yan sa iba't ibang klase ng technology sa YouTube at iba-iba pang mga practices, all those organic farms na pwede nating makita, Villegas Farm, yung nasa Mahayhay, so iba-iba pa na mga farms na nabisita ko na. So tignan ko itong farm, ano yung pwede rito and try to, actually, ang isa pa nga, Father, dito, siyempre, yung unang 2 linggo ng pandemic, nung ideklara kasi yung pandemic, yung ECQ sa buong Luzon, dito ako sa farm mismo. At may training dito, may training ng mga farmers ng partner ng isang malaking bangko at partner din ng isang malaking korporasyon. Magdo-donate ng traktora sa kooperatibang likas. Dito kami inabutan. Kaya ako pa naman bago pa nag-pandemic, panay biyahe, galing ako ng Tugigaraw, galing ako ng ibang lugar. And I isolated myself dito kung nasaan yung aming lodging facility, nakahiwalay sa bahay. Dito ako nag-stay. Of course, yung 2 weeks talagang anxious ka kasi nagbiyahe ko, ano ba nararamdaman ko, ano ba. And then later on, kasi dati nag-tune in ako sa ATI, meron yung tinatawag na edible landscaping. No? So dito sa farm, hindi lang, well, of course, may iba-ibang selection ako ng ornamental plants dito. So I do landscaping, no, as another na ginawa ko during the pandemic. Ang isa pa is that yung edible landscaping, no, na part, no, sa combination of herbs, combination of vegetables, no, and depende sa paano mo sila i-arrange, and it turned out to be a beautiful undertaking. Kaya ko nga sinasabi, pwede talaga plantito plantita, okay, may ornamentals, but then half of it, there's beauty in edible landscaping as well, no, so pwedeng magtanim ng mga gulay in pots and whatever, recyclable items. Nag-comment ka rito si Macy Faith Dagapioso yung nasa Zamboanga. Maganda talaga ang turmeric flower. Meron nga raw siyang tanim sa kanyang bakuran. Yes, sir. And well, dito sa Father, can you turn on to the next slide, please? Yan. Ang sabi ko nga, it is envisioned to be a model farm, no? Hopefully, no? And since we social enterprise din dito, I employ people, and meron din kaming college scholars. All 5 of them, 2 na yung napag-graduate namin, and 3 yung kasalukuyan are enrolled in universities. And since online ng education, makikita nyo yan silang 3 na yan ngayon. And they attend to the farm. Sila yung kasama ko dun sa gardens, kasama ko dun sa ilang painting activities dito. So they attend to that. Outside of that, may extension program rin kami dito. May regular feeding program and gift giving program for senior citizens every Christmas time. And then do sa school, every time na we will track down ilan ng malnourished children, anong programa ng elementary school dito. So we also contribute to that. And then at again time, nag-ano rin kami, extension din kami about computer sets. Maraming mga eskwelahan dito ang nabigyan namin nito. Because we mobilize, no? We have an extension program, kung ano ang kailangan, we mobilize. Yung kapatid
ko in the US very active noon, lalo na yung panahon ng mga computer sets, and dito sa Pilipinas. PRRM, we also donated yung mga old equipments na masisira na lamang sa National Training Institute. We refurbish, recycle yung steel beds, and then we paint, we donate to community clinic as equipments, no? So we have a community outreach program. So ganun ang ni-envision namin dito sa Palomos Farm. And then yun nga, that is the farm, no? With all 14 components, with all of its extension program and all the undertakings, nung i-declare yung pandemic, dito ako inabutan sa farm. And actually, yung anak ko is an architect from an international chain of hotels. Nakauwi sila. So it's kind of reunited kami rito sa farm. Kasi yung namang anak kong isa is a pharmacist, maaga pa. Umuwi na rito sa probinsya at dito na lang rin nag-employ. So it's family time together. So we andito kaming lahat, all the aking mga apo. Then yun nga, kinukwento ko kanina, yung unang bahagi, parang very anxious, hindi ko alam kasi nag-biyahe ako, anong mararamdaman ko sa sarili. But then, we move around, I started to, maraming pwedeng magawa rito sa farm. So we nurtured the gardens, I did improve the landscaping, yun nga, I introduced edible landscaping dito lang sa tabi nung kinalalagyan ko itong Casa Federico. May mga okra in pots, sitaw, papaya, and gabi around it, no? So, and then that's one, no? So pagkagising ko pa lang sa umaga, so I attend to that. Second, yun nga, yung I designed furnitures. So and we create them in the shop. So that also made me busy. Outside of, inayos ko rin yung aking mga collection of ornamentals, kasama ko yung misis ko, yung landscaping of the recreational part, and then yung inclusion of all other components on the other side of the farm, no? And ang isang gusto kong sabihin, dun nga sa panahon ng pandemic, tinanggap namin lahat ng mga dumating na aid from the provincial government, from the national government, ng mga bigas. And then since we produce rice in the farm, actually organically grown, naturally grown rice, sinamahan namin. And then yung binabanggit ko kanina, yung mga sinertify na meat ng provincial veterinarian, na yun, pinagparty-party namin, binigyan namin lahat yung mga workers namin, and then yung community around here, yung aming neighborhood, no? So all benefited out of that. Sabi ko nga, pag namitas kami ng saging dito, pag nagtiba kami ng 2 saging, that's for consumption of the whole family. Yung sobra, ibabarter namin sa ibang klase ng merienda sa mga kakilala namin sa bayan, or we share to others. And during the time of COVID-19, we have 8 workers dito sa loob ng farm, and we have 3 college scholars na nabanggit ko. We retain them. Hindi namin sila during the pandemic, lalo na 5 months, 6 months, it's survival of the fittest, no? Most of the small businesses talaga, they laid off, pinagpahinga muna, pero ito ang bread and butter ng aming mga farm workers. So we retain them. Now, how did retain them is actually the challenge. So anong ginawa namin para makapagtrabaho sila rito? Yung household area, we lock all the gates. Merong daan yung mga workers para makarating dito sa recreational facility in the other side of the farm and the shop. No, so kumbaga very minimal yung makakapasok the household area where yung wife ko and yung aming mga apo, and then yung
son ko and yung pamilya niya. On the other side, the ancestral home, attached to the ancestral home is our house. And ako nga andi dito sa lodging the lodging facility that we call Casa Federico kasi I mingle with pupunta ako dun sa shop. And then, well, of course, we observed all the necessary protocols, no? So we distributed masks. Naglagay kami ng disinfectants in selected locations. We disinfect the farm once in a while. So and such that we observe the necessary protocol, and they can makakapagtrabaho sila, makaka-attend sa farm, makaka-attend. Kasi imagine niyo during the pandemic, sarado ang mga establishments sa katulad ito. We closed the doors. So wala kaming kliyente. Before, imagine niyo, kumbaga makapag-book lang kami ng 10 events dito sa the farm. That's it already. Imagine nyo, at 10,000 per event. We can provide the salaries of our employees already, no? So ganun lang talaga ang target. Ganun lang talaga ang target namin dito. So such that yung capacity to receive visitors we maintain, no? So how did we do it, no? Actually yung may son, yung next slide nga po. Sabi ko nga, yung dalawang umaga siguro namin winalk through ng wife ko itong farm. And then, yan, dami naming discoveries and ang dami rin naming naisip na i-integrate. But then, during that time, yung malapit na yung pandemic, lalo na yung close talaga, yung kalahati ng March, yung whole month of April, whole month of May, wala talagang yan yung pinaka-rigid na times. Though COVID-free ang aming bayan, but talagang bihira ang nakakalabas. The workers work. Hindi dito sila sa loob. So we maintain them. We maintain the farm. And what survived us nung panahon na yon, yung harvest sa mango. So we have mango production that time. And then nasabi ko na from time to time, organically grown rice we deliver to our trade. And then vermicast we sell. Mga seedlings we sell. Yun lang pong organically grown rice plus yung vermicast. Sabihin natin that's almost 4,000 to a week, no? So kumbaga halos yun lang allowances ng aming mga college scholars nanggagaling na doon, and partly yung salary of our workers inside at saka yung pagkain namin, no? So there is excess. Yung we extend, we market, no? So ang laki ng naging role ng produce out of the farm and what we create from the farm. Lahat ng pwede. Hindi nga kami pumasok doon sa mga plantito at plantita, but we supported that. Yung anak ko inasikaso yung marketing of the wood shop, and that what sustained us, no? So from time to time there are orders of stools. Actually gumawa nga kami rito ng mga 20 pieces of stools we deliver to Manila. Dining sets, the rustic ones, beds, stools, no? So iba-iba mga klase ng furnitures that we created, and this sustained us all through the pandemic. You can visit the FB page of the wood shop. That's Paloma Wood Shop. Yeah, please. Nakikita po kayo. Yeah, buksan po the web page of Palomo's Farm and Picnic Place. You can also see. So, yun nga, gusto kong sabihin, panahon talaga ng pag binuksan mo ang Facebook, pag binuksan mo everywhere, there's plantito, there's plantita. We send potting mixes to Manila for marketing, vermicast, ganyan.
we can integrate edible landscaping into your being a plantito and your being a plantita. And that can also be nice, no? Sabi nga, papatunay taga Sambuanga, ang ganda ng bulaklak ng turmeric plant sa totoo lang. And other plants that also, you can use as being a plantito and a plantita. And you can also harvest stems from the pecha, stems from the other plants, no, that you Ito muna pala, ang tanong ni Maringa sa tanggal Sambuanga, ka ng meron ba kayong, may tanim ka lang? isang ugat na Nagundi. May tanim yes, ka sir. lang May lagundi. Hindi ko nabanggit doon sa ano. May lagundi rito. Yun ang isang nag-sustain sa amin. Kasi, ang sabi nga ni Doktora de Susan, sabi niya, all the natural you can use. No? So, we boil turmeric, we boil dahon ng guyabano, we boil lagundi. May 3 puno ako ng lagundi rito. We boil what we can boil. Such that yun ang aming mga teas to strengthen the immune system. Tingin ko it helped me a lot. Even yung natural ubo ko dati through the lagundi, 3 times a day. That we, yeah, there's lagundi in the farm. No, hindi ko na ba. There's tanglad, a lot of tanglad everywhere. Kasi ginagamit namin yung repellent and attractant. And we have a portion dito, nakita nyo naman, of what's that nice smelling pandan. No? Pandan rin. Ginagamit din namin dito sa loob. Yes, yes, sir. We have a lot of pandan leaves. Okay, yeah. maraming salamat. We're already, tama-tama yung idea natin kwentuhan. Pero sabi nga natin, maliban sa kwento ni Marlon, ng pamilya at ng Palomo Farm, dahil nga Marlon is the Executive Director ng PRRM, nagkwento-kwentuhan rin po ang ilang mga partner communities, and we prepared a few slides among them. And ang second part po nito, ganun rin, anong ginawa nila, paano sila tinamaan ng pandemic, how did they cope, ganyan. And so we prepared a few slides, galing rin kina Marlon. So second part po ng ating usapan naman, ikwento ni Marlon ang nangyari sa ibang mga community partners. No? So let's start with first, which is ano muna ang impact ng pandemic sa kanila. Yan, yung ano muna. Summary, grabe talaga, no? Yeah. Pero bago ko to, Father, may nakalimutan sige, ako kwento ko doon sa farm. I also endeavored, creating food processing, no? So we produce arten, no? This sausawang suka na may concoction ng mga sili na ginogrow dito sa farm. And the new one, chili garlic and atsara on the other side. I do that ourselves. Anyway, so that's part of the. Ito po, in the interest of transparency, natikman ng aking anak at ng kanyang pinsan yung pinroduce ni na Marlon na sukang Iloco na may sili na grow niya. Nagustuhan nila. Kaya sabi na, may deal kayo, Marlon, lalagyan namin ng brand na sausawan. Pero sourced from the Palomo Farm. Mamaya, ang next, yung sinabi mo, chili garlic naman. Wala pa rito yung Wala pa yung Pero yeah, interesting na ito, mga millennials na nagkataon lang. Masarap po ito. Ang gusto naman nila, other than making some money on the side of the benda, gusto rin nila i-promote yung mga products at processing ng mga ganitong family farms. And I think that is where makakatulong talaga kasi sabi nga ni Marlon po, maliban sa kanilang own consumption o local market, ay there are other who might want to order to the Sigardi talaga. Chili sauce at sawsawang masarap. Lalo na kung may lechon.
Okay. Sige, Father, just to Tayo continue naman sa dun simula una uli sa problema and then paano naman nag-respond ang ating mga community partners. we have community partners that are na-engaged din po sa iba't ibang klase ng mga gawain na pangkabuhayan. And ipipresent ko ilang selected social enterprises na ano dito. Ito, impact ng pandemic, halos lahat naman tayo na-experience natin ito. No? But sa partners ng PRRM, talagang lalo na dun sa engage dun sa food and basic commodities, yung mahirap yung access kasi na-restrict tayo lahat for consumption, tapos yung access to market, lalo na yung mga nagbabiyahe sa Metropolitan Manila at sa ibang mga lugar ng kanilang mga produkto, talagang mahirap nung una until food passes were issued. Yan, talagang naramdaman naman talaga natin yan, yung na-reduce lalo yung income generating capacity, lalo na ng mga poor families. At yung sa sharing namin, lalo na dun sa mga women leaders, women fishers and farmers, talagang naapektuhan yung links to the market na paano ibebenta yung mga produkto nila, tapos very limited ang transportation. Wala naman sila talagang mga sariling mga sasakyan. So kahit na may pass system, dahil sarado ang karamihan ng mga establishmento at mahirap na makarating sa market ang mga produkto, yung paano pa mabibili yung mga produktong ito is another impact. Tapos yun nga, dahil ito naman pandemic, tayo naman lahat alam natin na hindi talaga short term ito, long term ito, and it's a global issue. So talagang in the long term, food security will be a crucial element ng pamumuhay ng mga tao sa mga komunidad sa Pilipinas at sa buong mundo. So talagang ang tindi na naging epekto ng pandemic. Ito yung ilang mga partners namin. Meron kami, I'm also involved with this. Yung kooperatibang likas ng Nueva Ecija, ito talaga mga sustainable agriculture farmers. Ang business talaga nito ay yung production, processing, and marketing of naturally grown brown rice, white rice na binebenta sa Manila. Ang talagang dahil kailangan mo ng food pass nung una, walang food pass, ang magandang experience itong kooperatibong likas, may kapartner siya, yung Federation of Sustainable Development Cooperatives sa Metropolitan Manila. Siya ang nagmamarket nung brown rice. So, pag nakita niyo yung FNC Healthy Rice sa market, yung tag na yon, makikita niyo sa baba, produced by Kooperatibang Likas ng Nueva Ecija. Yung brown, the brown man. Nakapag-miss siya ng isang delivery kasi monthly, nagde-deliver siya 200 or 400 kabans of naturally grown brown rice Metro Manila. Imagine nyo pag nakamiss siya ng isang delivery, ang laki ng problema. It managed to, to survive. In the next month, nakapag-deliver na siya through the system of food pass. So, dahil ang production niya ay bigas, But for Vizcaya Press, as another partner institution na nag-a-assist ng mga organic vegetable growers sa upland area ng Nueva Vizcaya, specifically in Cayapa, na talagang organic fruits and vegetables sa Legazpi Village. Sama kami doon sa market nila Mara, Doon, meron kami shop doon, may shop, nagde-deliver siya sa malls. Meron din siyang shop sa Solano and in some other delivery system. Actually, nung i-declare yung pandemic, itong Vizcaya Press may dala ng isang buong truckload ng mga organic vegetables. Organic, primarily because certified organic talaga.
by the Organic Certification Center of the Philippines, yung pinoproduce nitong Biskaya. Inabutan sa gitna ng daan nung declaration of the ECQ. So no recourse, but bumalik siya. Since partner ito ng Department of Agriculture, inausap namin Department of Agriculture Region 2 to assist and market itong truckload na ito. So, well, after a week, it was able to really help us market sa region, no? Pero may mga naapektuhan na, no? And dumating kasi yung pandemic during the peak season of vegetables. So hindi talaga makapag-market. It managed to deliver locally. So mapapansin nyo, meron ikang nabuo ng mga kamatis in Ifugao, in Vizcaya, and all that. Just the same. Ang Vizcaya Press, kasi yun ang produkto niya, naapektuhan din siya. So yung delivery niya sa Manila, which is done every weekend, Sabado, babiyahe yan, Linggo, marketing, and then uuwi, magdi-deliver doon sa ilang mga shop, naputol lahat yun. So yung talagang downturn as far as Vizcaya Press is concerned, no? Hindi unlike kooperatibong likas sa kapag bounce back, ito talagang nahirapan, and even yung mga farmers kaya post to sell the produce locally, yung iba talagang nag-rot na lang, lalo na yung mga kamatis, yung ibang kasi highly perishable, di ba? Nabulok na lang ilang mga produkto, cabbages and all that, no? So, but then through the assistance of the Department of Agriculture, which is a partner kasi nominee ito as an organic agriculture organization on vegetable. So through Alpas COVID, yan. So nakapag-avail siya ng rehabilitation fund of the enterprise to close to 6 million, and then there was provision of another truck and support from the provincial government. So, yan, on the way to recovery na itong Vizcaya Press, and the farmers are again engaged into organic farming. Isa pa is that meron kami, well, of course, in the International Institute of Rural Reconstruction Area, yung tinatawag namin PRRMC lang property, yung campus. On the other side, we wanted to model through pinangalanan namin itong Global Center, yung iba't ibang mga model of organic and diversified integrated farm system. So various stages of growth, may nurseries, may vegetable farm, may small ruminants, may chicken din. So integrated, just like my farm and other farms. Ang naiwan lang doon, kasi pandemic, na pwersa yung ating mga staff na umuwi sa kanilang mga probinsya at sa kanilang mga bahay. Of course, naturally, nag-grow yung farm. Well, yung mga kapitbahay doon benefited out of it. Vegetables. So, yung mga pears harvest, of course, di natin pakinabangan. But then, nakabalik na yung mga staff natin in June. At ito nga, ini-expand na ito. So, yan. Ang isang magandang involvement rin ng PRRM with all of its partners, we engage yung Department of Agriculture to their plant program, no? So, we were able to access yung open pollinated seed varieties, no, for distribution to farmers. So, yung Vizcaya Press Incorporated, yung kooperatibang likas, saka yung kapartner namin na Gracia Plena Social Action, at yung Samalenyo Organico Producers Cooperative in Bataan benefited out of this, no? So, not just to plant, but also to seed bank, such that we ensure that yung mga farmer cooperators, yung farmer partners, may pagkain sila, and makapag-gather sila ng seeds, makapag-deliver sila ng excess na produkto
at makapag-provide din ng seeds, no? So ma-expand ito. No, so it's basically seed banking, seed collection, seed production, seed collection, seed bank, and seed distribution. So yun ang naging isang engagement, and we're going to expand this undertaking. No? So we're developing the whole module na engage ang Department of Agriculture, not just in Region 2 for the Vizcaya Press Incorporated, but for some other areas. Sir, can you? Yan. Nabanggit ko na ito kanina, yung Palomos Farm, yung Martires Farm na integrated farm din, yung Bismonte Farm na nasa excuse me, nasa Bicol. So, before this pandemic, bago pa ito, yun nga, in November last year, dito sa farm ko mismo, dito sa akin, we convened the first ever convention of those that are involved institutions na nakaugnay sa PRRM at yung mga family farms na ito together to develop a program for ODIPS, Food Security and Farm Entrepreneurship, including yung tinatawag nating agri-tourism. No? So i-develop, na-identify na namin from Luzon muna, and then later on we'll expand to other parts of the Philippines. No? So lahat ito ay itinono namin, no? Ipinosisyon namin for food security. So all of these farms to their communities and their partners and members of itong si Martires is part of Balufaco. Small coconut producers and farmers association sila, cooperative, that is involved in producing cocoa, not just cocoa sugar, cocoa peat, other cocoa products at iba pa, no? Mga vegetables and the likes. Yung Bismontes Farm is also involved in nag-create na nga siya ng sarili niyang restaurant inside the farm out of organically grown vegetables. Next slide. So, ito naman, talagang apektado ang aming Camiguin. May microfinance kami rito. Apektuhan yung microfinance namin. But now, kasi nga, ang Camiguin is a tourism area. And most of the partners and clients of the microfinance program relied on tourism. Because it's a tourism island and lahat ng mga businesses halos talagang umaasa sa turismo. So naapektuhan. So meron kami ding rito, yung partners natin, meron kami ecotourism lodging facility. Yung homestay program, apektado rin yun. Yung homestay na ang mga bisita ay hino-host ng mga community partners ng PRRM. And we shifted to food. No, habang may pandemya, yan. Dried squid, iba-ibang klase ng produkto na pagkain na dinideliver dun sa isla. Yun ang ginawa namin doon. Ito naman yung sa PRRM Global Center, sabi ko kanina, in-expand na namin yan. And since this is an area of ecological solid waste management, yan. Bayang Walang Basura Inspired Agri-Ecological Center. That is the dream. That is what we are setting up. And yun, balikan na namin ito. Also for production and marketing of naturally grown vegetables and products out of the farm. Sir, next slide, please. Ito is a very good story, no? Yung partners po namin, sorry. Sa Orion, meron po kasi kami ditong organisasyon ng mga mangingisda. Ang tawag sa kanila ay SUGPO, no? Samahan at Ugnayan ng Pangisdaan sa Orion. At habang ang karamihan ng mga mangingisda ay naapektuhan kasi hindi nga ma-market ang kanilang mga isda,
at natiling local. Ito talagang ang ginawa nila. Yan. Gumamit sila ng mga tricycle, dineliver ng bahay-bahay yung mga isda at minamanage sila to online, no? Magagather sila ng online orders tapos di-deliver ng mga tricycle na member din ng organization. So, tapos they were able to connect with the municipal governments, the Department of Agriculture, para maka-access ng pondo para payabungin itong ginagawa nila ito na during the pandemic. At to tell you, ito ay yan, mapapansin ninyo, siyempre ang nangingisda ay mga kalalakihan, pero lahat mula sa processing, sa merkado, nag-exercise talaga yung mga kababaihan ng kanilang skills for entrepreneurship at yung pamumuno sa enterprise na ito. Sir, can you, next slide po. Ito nabanggit ko na kanina, nakabalik na yung Vizcaya Press, no? So it was able to deliver. Ang ginagawa po nila ngayon, dahil hindi muna nakakapag-deliver, nag-try sila mag-deliver sa Manila through the online orders at nag-deliver sa mga bahay-bahay. Pero dahil, imagine nyo, gagaling ito sa Vizcaya, you have to master enough orders to deliver to Metropolitan Manila. So around the area, locally, at kung ano-ano yung mga bayan na naaabot nila for now. So until all the markets, yung kanilang mga sinusuplayan dati bukas na din, no? So yun namang Kooperatibang Likas, nagsimula na uli ang kanilang tuloy-tuloy, hindi na nakahamper yung delivery nila. Actually nga, nakapag-provide pa ng parang amélioration sa mga miyembro ng kanyang mga staff and yung mga working members. Itong PRRM Microfinance kami nakwento ko na kanina, no, na nasa food delivery ngayon, habang yung homestay program sa ecotourism at yung microfinance ay pinagyayabong pang muli. At ito nakabalik na uli, no? So dito kita yung community resiliency na pwedeng mag-adapt kaagad sa iba't ibang situation. So ganun ang naging karanasan ng mga partners dito. Sir, next slide po. Meron pa tayong slide that we can actually show. Yun po, yung mga community ng PRRM, more than other communities. Sige, sir. Kasi tamang-tama, kasi at gahol sa oras, unang-una magandang may kwento yung isang family farm, tapos nandito ang iba't ibang grupo. So siguro looking back ngayon, may nabanggit ka na naman talaga. Pero kung ikaw ay para bagang observation mo at saka some comment or advice, anong masasabi mo sa nakikinig sa atin na either meron ng farm o interesado magsimula or may mga kapartner na gustong tulungan? Ano yung lessons na makukuha natin sa karanasan mo at observations mo, Marlon? Well, yun nga ang yung binabanggit ko kanina, Father. Ang daming pwedeng magawa kahit hindi naman kailangan kasing laki ng 3-hectare farm. Nakatulad nitong farm na ito, it can be a small farm, it can be a small lot na pwedeng pagyamanin. And itong quote-unquote grace na ito for being a plantito and plantita, ang sabi ko nga, there is a way by which we can channel itong energy na ito sa outside of just ornamental, pero pwede tayong magtanim na maganda rin, no? Magtanim na pwede ka makapag-harvest ng gulay. Makapagtanim lang, Father, ng 2 puno ng sili, ng 2 puno ng kalamansi, ilang puno ng okra, ilang puno ng pechay, mustasa at iba pa, ilang pots
na-order naman po lahat ngayon. No? The potting mix can be ordered. The medium para pagtaniman can be ordered. The seeds can be ordered. Everything can be delivered. No? And tagulan naman ngayon, you just need to be very artistic. No? Sa loob, pwedeng sa isang gilid ng bahay, and you can produce. You can have your own garden out of the, well, urban gardening na pwede nating tawagin. You can have your own pots and vegetables at gamitin ito. No? So that's one. And marami ring pamamaraan that we can assist others. No? So iba't ibang klase ng technology that we can access in the internet that we can develop, no? Paano i-recycle ang mga bottles, old cans, at iba pa na pwedeng magamit na pagtaniman. Kasi ang pandemic, Father, will not be, hindi maikli ito, no? Mahabaan talaga ang ano na to. And even beyond the pandemic, kasi nga, ano tayo we have to be resilient. We have to produce our own food. We have to, kumbaga, hindi man totally, yung pagbabalik sa agriculture, and hindi naman, kumbaga, hindi rin yan, hindi mahirap gawin in your household. And there are items in the household that can be recycled for food security. And through that, of course, siguro hindi man lahat ang pangailangan natin sa bahay mapuproduce natin. Kung maliit lang ang pwede nating pagtaniman, kung pots lang ang pwede nating pagtaniman, but it will contribute to an additional yung pagbabawas ng expenses on food. Napakaikli nung food mile kasi sa harapan lang ng bahay mo, you can harvest the food. And ang isa pa na naka-harness during the pandemic, and I think it can be harnessed everywhere. If you have an excess in your household, then you can actually, yun ang nabalikan to Father, itong practice and exercise ito. Yun, yung pagpapalitan. If you have something, you extend to your neighbor, in return, extend something into your household as well. No? So kumbaga, is an old practice Dati, nagluto ka ng tinolang manok, kung may excess ka, share mo dun sa kapitbahay mo. And in the same way that pag sila naman ay meron, ay bibigyan ka rin. And probably, these are the roots of yung barter na nagagawa ngayong panahon na ito. And I think out of the farm, marami pong pwedeng magawa at ang dami natin pwede sa sarili natin ma-discover that we can actually do, we can actually engage, we can actually contribute. Oh. Wow, that's a lot. Oh, ikaw, Girlie, anong masasabi mo? Sabihin mo kay Maui. Magbigay siya ng experience niya. Kasi alam ko, marami rin ginagawa si Maui dyan. Sipag-sipag niyan. Ay, naaya ko nga siya kanina. Sabi ko, sabihin mo, huwag siyang mahirap. Yun, plantita siya ngayon. No? May mga pinagkakaroon. Talaga. Uy, Marlon, meron kaming mga naririnig na yung mga gated communities, kung gusto nga nila ay edible landscaping. Tapos, ang pupuntahan ay yung mismong homeowners association. Tapos doon sila nag-propose yung gusto nila. Kaya marami ngayong mga gated communities dito sa Metro Manila. May narinig kami, ang isang kontrata, 6 figures. Oh, wow. Yun edible gardening. Pero landscape talaga. Pero landscape, pagpasok sa gate nila, gusto agad nila maaamoy na nila yung mga basil, yung mga fragrant herbs. So sabi ko, kayang-kaya din na Marlon yan.
Oo, kasi may mga Actually, nakita na kami. yes, Oo. Mm. we- Mm. some portion of your household, then you know, you do a trellis out of yung plastic Yeah. strands. Oo. And then meron kang isang alugbati. It's very beautiful, no? Yun, Yung kumakalot alugbati. na At saka yung violet na alugbati sa blue ano, ternate. Yung mga yeah. ano, no? Simple lang, no? Yeah, yung blue ternity, yes. Oo. Yeah, yung mga So it is edible. possible. Now, Yeah. yes, Oo. yung ano po, yung ATI, actually meron silang serye ng mga courses. One of which is edible landscaping. Ah. I don't know if they offer the course online, but that's a free. I attended one on one Saturday ng kanilang conduct. You just have to register. Yes, it's edible landscaping. And yung paano i-arrange yung mga gulay na, you know, it will also look good just like any other landscaping. No? So, meron po, meron. So siguro, baka tignan nila yung website no, yung ATI, Agricultural Training Institute. They offer edible landscaping online. So that's one of the courses that they offer. Sa Instagram, may mga nakita ako na mga nagpo-promote ng vertical wall gardens. Ganyan. Pero mas marami, Indonesian ang mga nag-a-advertise. Kasi nung naglalakad kami noon sa sa London, lahat ng organic supermarket, malalaman mo kasi sa frontage pa lang nila, maraming lichen, yung ang buong wall nila ay panay fresh lichen. Tapos hindi na nila binawater kasi air plant yun eh. So sabi ko, wow, puti pa itong mga ito, urbanized, pero very conscious na ngayon nga ng wall gardening. Tapos ang mamahal, nung tinignan ko yung mga pricing nila to set up in one day, ang isang vertical wall, by the hundreds of thousands. Imagine. Kanya. Tapos panay, yun nga, mga low maintenance plants. So sabi ko, kayang-kaya yan ng mga Pilipino. Magsipag lang sila, di ba? Yan. Siguro isa rin sa pwede nating pag-usapan further, lalo na sa PRRM or with ATI na. Kasi kaya nga lagi tinatanong, saan mo ba natutunan ito and all that? Ngayon, mabuti, may ibang nakikinig sa atin sa kwentuhan, may ilang pictures. Pero, syempre, ang iba, kung ang gusto na sana, saan mas mabilis kami makakuha ng, hindi lamang information. Ang tao, syempre, pinaka-interesado yung hindi lang information or facts, kundi yung pinractice na talaga. Yung may resulta, including sa ano yung dinaanan, nag-trial and error, anong dapat. Totoo baka sabi mo nga, itong craze ng plantita and urban gardening, it really is a time na i-gather natin ang karanasang hango sa mga technology and thinking na hango na talaga sa ito, mga family initiatives. Kasi iba pa kasi yung trabaho ng organisasyon. Medyo komplikado pa yun. But there might be individuals talaga na sabi mo nga may konting space and what. Because agree, mahaba pa itong quarantine at restricted movement at saka yung making sure na hindi tayo necessarily ma-expose sa too much interaction. And kombinasyon ng mahalagang meron kang makokonsumo para mabawasan yung gastos mo. And then kung palarin ka pa, mayroon ka pang supplementary income, Or kung hindi man direct income, exchange, Yung palitan ng ng other goods and services. Mukhang may nag-i-emerge na ganyang At the very least, sabihin nating transition arrangement na kailangan nating ma-develop and where maybe in a sense pag-usapan rin natin how groups like PRRM and others
will make this accessible. Kasi kailangan rin i-curate yung information. Marami talagang nandyan, pero ang hirap naman maghanap pa ng lahat sa YouTube kung saan-saan. Pero kung masasabi natin, o sige, from time to time, magpo-post tayo. Ganito ang mga tested, ito mga example. And if you want to try it or you want to learn some more, contact the following people. Dapat trabaho nga yan ng ATI at mga iba pa. But I think we can supplement it with private initiative. Pwede naman maraming citizens na mag-start din yan. Kasi kahit paano, as long as yun nga, this pandemic will be for long. Baka may bago pang COVID 2021 o 22. So, na ngayon, at least may lessons na tayo. Anyway, yun ang last I think yes, sir. Yeah. Ang next project po natin, si Father Ed po kasi is also vice chair of the board of PRRM. And ang next project natin, sir, we're going to i-convene natin yung ating food security network. Okay. So, Okay, good. ang composition, syempre, yung ating mga partner na federations at yung ating mga allied institutions, subsidiaries and partners, and shape food security organization. Sabi nga namin, yung parang pambansang pagkakaisa para sa kasiguruhan. Si Kai is coining the term that we're going to use. Good. But it will be movement around food security. Sige, abangan po natin. May you've heard Including it the first family dito sa kwentuhan. Soon. Anyway, it's 4:30. Ang bilis, marami pang pwede pagkwentuhan. Maraming salamat po sa nakinig, nagmasid, nag-comment. Reminder lang po muli, Tuesday naman, may Senior City Kwentuhan rin na ang host ay senior sa panahon ng COVID. At tuwing Sabado, dito naman po muli with Inet Philippines. No? Pasalamat po ang unang ating hosting platform po, ang CISO Channel na ang nagsimula. Pagkata ko si Nagari Garado ng Lapis, at ang ating tech group dyan, si Caitlin, si Gerald, at saka si Roda. At ang ating tech support mula sa Inet, si Daryl Cruz. So maraming salamat sa inyong lahat at special muling pasalamat. Marlon, pasalamat tayo hindi gumaralgal ang ating wifi. Maraming salamat sa kwento mo, mayamang karanasan at nakaka-inspire na meron pa tayong magagawa sa panahon ng COVID. Integrated. Thank you very much. Babay po sa inyong lahat. Sana'y mag-enjoy kayo sa weekend pong ito. Maraming salamat. Thanks.